Maging negosyante ako basta porsigido at desidido ako. Kanegosyo, sa vlog na ito, ang 7-Eleven naman ang ibabahagi natin paano sila nagtagumpay. Ang kwento ng 7-Eleven ay nagsimula noong 1927 sa Dallas, Texas, USA. Hindi pa ito ang convenience store na kilalang natin ngayon. Nagsimula ito bilang isang maliit na tindahan na nagbebenta ng yelo, gatas, tinapay, at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ang tindahan ay bahagi ng Southland Ice Company, isang kumpanya na nagbebenta ng yelo para sa pag-iimbak ng pagkain bago pa maging karaniwan ang modernong refrigerator. Napansin ng mga namamahala na maraming tao ang pumupunta para bumili ng mga kailangang gamit araw-araw. Dahil dito, naisip nila na magdagdag ng iba pang produkto at gawing mas convenient ang pamimili ng mga customer. Noong panahong iyon, karamihan ng tindahan ay nagsara ng maaga. Pero nakita nila ang pagkakataon na mas mapagsilbihan ang tao sa pamamagitan ng mas mahabang oras ng operasyon. So noong 1946, pinalitan nila ang pangalang 7-Eleven dahil bukas ang mga tindahan mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. Isang kakaibang serbisyo noong panahon na iyon. Habang nagbabago ang pangangailangan ng mga tao, patuloy ding nagbago ang 7-Eleven. Hindi lamang sila nagbenta ng pangunahing produkto, kundi nag-focus sila sa idea ng madaling puntahan ang mga tindahan nila. Nagkaroon sila ng mabilis na serbisyo, pinoprovide nila ang produktong kailangan ng mga tao araw-araw, at nag-provide sila ng convenience para sa busy na buhay. Noong sumunod na mga dekada, lumawak ang 7-Eleven sa pamamagitan ng franchise system, kaya nakarating sila sa iba't ibang bansa. Ang pinakamalaking dahilan ng kanilang tagumpay ay hindi lang ang kanilang produkto, kundi ang kanilang kakayahang makita ang problema ng tao at gumawa ng solusyon. Kanegosyo, ano bang aral ang ating makuha sa 7-Eleven? Ang kwento ng 7-Eleven ay patunay na ang tagumpay ay nagsisimula lamang sa simpleng idea at matibay na paniniwala. Ang 7-Eleven ay nagsimula sila hindi bilang malaking convenience store, kundi isang maliit na tindahan na nagbebenta ng yelo, gatas at pangunahing pangangailangan ng tao. Pero may nakita silang oportunidad. Nakita nila ang pangangailangan ng kanilang mga customer. Hindi sila nag-iisip kung gaano sila kaliit. Ang iniisip nila ay paano namin mapapadali ang buhay ng tao. Dahil sa tanong na yun, kanegosyo, doon nagsimula ang kanilang paglago. Nang mapansin nila na kailangan ng tao ang mahabang oras para mamili, binago nila ang kanilang sistema. Hindi sila natakot mag-adjust at hindi sila natigil sa dati nilang ginagawa. At iyon ang isa sa pinakamalagang aral sa negosyo. Kanegosyo, ang negosyanteng marunong makinig sa customer, marunong magbago at hindi sumusuko, siya ang may mas malaking pagkakataong magtagumpay. Ang 7-Eleven ay lumaki dahil araw-araw nilang pinaganda ang kanilang serbisyo. Hindi nila minadali ang tagumpay. Binuo nila ito ng hakbang-hakbang. Kaya kanegosyo, tandaan mo ito. Ang maliit mong negosyo ngayon ay hindi hadlang para maging malaki bukas. Ang tunay na puhunan ay ang iyong sipag, disiplina, tamang diskarte at kakayahang magpatuloy kahit mahirap. Dahil ang bawat malaking negosyo ay minsan ring nagsimula sa isang maliit na pangarap. Kaya magsimula ka, alagaan mo ang negosyo mo, pagbutihin mo yan, at balang araw, ang maliit na hakbang mo ngayon ay magiging kwento ng tagumpay mo.